Ayan, ginabi na tayo ng pangunguha ng pechay kasi kailangan na natin tong kuhanin dahil matured na siya sa dami ng kanyang naging dahon. Ayan, naging matured na yung ating pechay. At ginabi na tayo ng pagluluto kaya ayan, ginabi na rin ang pagkuha ng mga pechay na to. Ang sarap lang mag putol-putol, maggupit-gupit kasi napaka-crunchy niya. Tsaka nakakatuwa talaga kapag may tanim tayo. Ayan, pagka kailangan natin magluto, ayan, kukuha na lang tayo sa ating mga pananim. So, ayan yung ating nakuha, marami na rin to. Ayan, nakakuha tayo ng isang palangga ng maliit. Ayan, ang dami na rin, Ang dami na rin ang ating naging pechay, kaysa naman bibilin pa natin to, diba? Ito, ayan, pipitas na lang tayo sa ating mga pananim. Meron na palang dumilaw, Hindi ko na isasama yung madilaw na dahon. Ayan, mabilisan ang ating pagluluto ngayon kasi hindi ko na malayan yung oras. Ayan, mag-gisa-gisa na lang tayo ng bawang sibuyas. Ayan, nahiwa ko na. Hindi ko na pinakita yung paghiwa. At ayan, dahil nga tayo ay nagmamadali, pinagsabay-sabay ko na yung lagay dyan sa kawali. Ayan, ano rin naman to talaga namang ihuhulog naman natin to lahat sa kawali. Kaya, ayan, ganyan lang ginagawa ko pag ako nagmamadali. Ayan, sinasabay-sabay ko na sila lahat dyan. Basta, mahalaga lang naman ay huwag silang masunog. Ayan, palamutin ko lang ng konti yung ating kamatis. At ayan, medyo malamot na. Ilalagay ko na yung ating gata. So, ito yung gata na nabibili lang na naka-pouch. Ayan, para mabilis. Ayan, halu-haluin lang muna para magisa yung ating gata. At lalagyan ko rin pala ng tubig. Mga 1.5 na baso. Pwedeng hanggang 2 glasses of water. Ayan. Para hindi naman siya at maluluto pa kasi yung ating gulay. Tamang-tama to kasi yung may gulay tayo nalulutuin, hindi naman yung sobrang lapot kapag walang tubig. Ay, nilagyan ko na ng mga seasoning, pampalasa, paminta, asin, patis, tapos konting, bechin, at yung ating sili ay ilalagay ko na rin, yung ating siling green. Pinagputol-putol ko kasi may mga siling green kasi na walang lasa, o walang anghang. So, ayan, yan na po. Yung sili naman po ay optional. Pwede ring wala doon sa may ayaw ng sili, yung hindi mahilig kumain ng sili. Pero mas masarap kasi yung may anghang, di ba? Ayan, kumukulo na. Ilalagay ko na yung ating pritong isda or pritong tilapia. Ayan, bali yung kasi kanina, yung ibang kasi ay inulam namin ng lang, prito lang. So, masyado namang dry na naman. Kaya isipan ko, lagyan na lang ng gata. Maggata na lang total. Ay, naisip ko ay marami namang pechay. Marami tayong pechay na pwedeng kuhanin. Kaya, ayan, isipan ko magluto ng ginataang tilapia na may pechay. Ayan, ilalagay ko na yung pechay. Ilalagay ko na ito lahat. Kasi ito naman kapag nalanta, konti lang to, mukha lang itong marami kapag ganitong hindi pa naluluto. Ayan, since napakarami naman nating pechay. Ayan, tatakpan ko lang po para mas mabilis siyang malanta o maluto. Ayan, mga ilang minuto lang yan, luto na. Ayan, luto na nga yung ating kasi mabilis lang maluto yung ating pechay. So, ayan, tamang-tama lang yung kanyang sabaw. At dahil nga ngayon ay Holy Week, nakaugalian kasi namin na sa mga Katoliko na bawal daw kumain ng mga karne. Kaya lang muna kapag Holy Week ay isda, gulay. Ayan, isda, gulay lang muna yung aming niluluto.
Ayan, luto na po ang ating ginataang tilapia. Maraming salamat po sa sumama hanggang sa dulo. See you on my next video. Sa mga napadaan na pasilip sa ating munting channel, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Bye! Ingat po tayo lahat. God bless us all and keep safe everyone.